Hello, lang host up. Busy ata. Hello. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Amen. Batiin po natin yung mga kapatiran natin. Good morning. Sabihin nyo, na-miss kita. Yan. O yung mga bata po natin, dito sila sa side. At si Kuya Tantan, ang ating tagapagturo na i-assist ni Kuya Ate Aliyah. Hindi pala si Kuya David. Si Ate Aliyah. Yan. Purihin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, manalangin na po tayo para makasimula po tayo. Merong magdiriwang ng kanilang mga birthday. No? Noong 20, si Zoe, birthday niya po. And then si Kyra is coming September 24. Wala na po bang hahabol? Is September? Wala na may kaarawan. Pag-pray po natin si Nanay Sare. Siya po ay hindi maganda yung kanyang pakiramdam, no? Siguro nabasa na po natin yung kanyang yung kanyang mensahe doon po sa ating GC. Pag-pray din natin na may kaarawan, 18th birthday, ngayon nagsi-celebrate si Sheena Batan. Amen. At ipanalangin din po natin yung bagyo, si Nando. Pagkaman nakikita po natin maganda yung panahon natin ngayon, alam ko mamaya yata ang dito, yung diba? So, pag-pray po natin, hindi naman dito yung niya, pero syempre, yung mga kababayan natin, ay ipanalangin natin sila dahil malakas daw si Nando. Pero syempre, mas malakas ang ating Diyos. Amen. Hindi po, tayo po ay manalangin na. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Napakadami namin gustong idulog sa iyo, Panginoon. Pero ito na lamang pong mga iilan ang idudulog namin sa iyo sa umaga na to, O Diyos. Dahil hindi pa man bumubuka yung mga labi namin, alam mo na yung laman ng puso namin, Panginoon. Salamat sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan, katulad ng mga bata na to, si Zoe, natapos noong September 20. Nawa, O Diyos, itong bata na to, patuloy na lumaki siya, na may takot sa iyo. Ano man yung mga pangangailangan niya, yung hearing aid niya, lahat, pananalita, lahat ng ito, pinapasak namin sa iyo. At magkaroon ng himala, Panginoon, sa kanyang buhay, at lahat ng mga bagay na dinidesire din naman at pinapanalangin ng kanyang pamilya ay maganap sa buhay ni Zoe. Ganun din kay tayo na Panginoon, sa September 24 ang kanyang birthday, Panginoon, you bless this child, Panginoon, at nawa, O Diyos, sa mga salitang naririnig na nila, natututunan nila sa kanilang children ministry. Nawa, Panginoon, magamit mo rin ang buhay ng mga bata na to, maging sa kanilang mga pamilya. I-bless mo po sila, Panginoon. Huwag po sila magkasakit. In Jesus' name. Ganon din, Lord God, sa 18th birthday ni Sheena Batan na nagsa-celebrate ngayon. Lord, salamat una sa celebration, sa buhay, sa panibagong taon. At nawa, Panginoon, maging maayos po yung pagsa-celebrate nila. Pawang kasiyahan, kapayapaan, kagalangan. O Diyos, wala pong maging problema, walang maging aberya, wala rin kaguluhan. Lord, sa celebration na to, kundi po pawang pagpapasalamat sa iyo sa nagaganap sa buhay ni Sheena Batan, Panginoon. Dalangin din namin sa iyo si Nanay Saleh, na hindi po maganda yung kanyang pakiramdam. Bakit hindi siya makahinga, nahirapan siyang huminga? Lord, tulungan mo po siya. Dahil ikaw po ang may lalang sa amin. Mas alam mo kung anong nararapat kay Nanay Saleh, Panginoon. Ngayon pa lang, dinadalangin na po namin. Wala pong hindi magandang makita sa resulta ng kanyang mga laboratories, Panginoon. Or kung anong pa man po yung gagawin kay Nanay Saleh, Panginoon. At dalangin din namin ang bagyo na yan na si Nando, huwag po siyang manalasa, yung sinasabi nilang super typhoon, Panginoon. Lord, wala nang super pa sa'yo. Kaya Lord, take full control para sa bansang Pilipinas at para sa bagyo na to. Wala nang siyang lakas, wala siyang kapangyarihan, hindi siya makapaninira, Panginoon. Spare our nation sa bagyo na to in Jesus' name. At maging sa bawat isa sa amin na naririto, Panginoon. Nawa, nalugod ka kung paano kami sumamba sa iyo sa pamamagitan ng aming pag-aawitan. Nawa, nakikita mo, patuloy, Panginoon. O
O Diyos, ang mga motibo ng mga puso namin, ang kaisipan namin. Patuloy na ituwid mo ito, God. Iayon mo ito, i-align mo ito, ayon sa iyong ninanais, ayon sa iyong kalooban. Dahil talagang ang mga puso namin, mga tao, sinabi mo nga, Lord, deceitful ang puso namin. Kaya God, dalangin namin, Panginoon, sa oras na to, maituwid mo kami. Create in us a clean heart. Purify us, Lord God. Purify our heart, Panginoon, dahil wala naman kami maitatago sa iyo, O Diyos. Nais namin makasamba sa iyo, Panginoon, at maging karapat-dapat po kami sa iyong banal na harapan, banal na spirito. Patuloy na ikaw po ang siyang mamuna sa bawat isa, makapagpahayag sa bawat isa, mangusap sa bawat isa, lalo na po sa akin bilang iyong gagamitin sa umaga na to sa iyong mga salita. At sa lahat po, pinasasabot namin sa iyo ang buong gawain, simula pa kanina hanggang mamaya sa aming youth service, Lord God. Let your will be done. In Jesus' name, Amen. 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 So pagpapatuloy po natin yung napag-usapan natin yung nakaraang linggo about the Holy Spirit. Amen po. Just a recap, sinabi po natin yung nakaraang linggo na yung kautusan sa Efeso 5:18 na tayo po ay mapuspos ng banal na spirito. Ito po ay kautusan ng ating Panginoong Diyos. Amen po. At bakit po, sabi nga, bakit ba kailangan tayo po ay mapuspos ng banal na spirito na pag-aralan po natin? At paano po tayo, ano ibig sabihin ng filled with the Holy Spirit? Ano pong ibig sabihin? Pag sinabing tayo po ay puspos ng banal na spirito, tayo po ay kontrolado nino ng banal na spirito. Ang buhay po natin, ang kumokontrol o nag-i-influensya, ang nangingibabaw, ang nangunguna, ang nasusunod sa atin, when we say we are filled with the Holy Spirit, is the Holy Spirit. Amen. So, yung part 2 po, pag-aaralan natin, spiritual maturity, a Christian life is possible only to the Spirit-filled, no? Controlled by the Holy Spirit, or sabi ko nga sa inyo, ang buhay natin, dating dalawa lang. It's either kontrolado ang isang Kristiyano ng banal na Espiritu Santo o dominado siya ng kanyang flesh. Amen po ba? So, dalawa lang uli ang pinagpipilian ng isang Kristiyano o ng isang mananampalataya. It's either, again, siya po ay kontrolado ng banal na Espiritu Santo o siya po ay nadodomina. Alam niyo po yung nadodomina? No? Pag nadodominahan ka, nangingibabaw yung nagdodomina sa'yo. Amen po ba? So, ang nagdodomina ay ang laman. Alam niyo po ba, meron tayo, di ba, na pag-aralan na natin ito long before, meron tayo tinatawag na carnal man. Natandaan niyo to? Carnal. Sino yung mga carnal? Actually, ang talagang mga carnal man ay yung mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos. The unbelievers, they are the carnal man. Alam na natin yun kung bakit. Carnal po ay makamundo pa rin. Makamundo, makalaman, yun po yung ibig sabihin ng carnal. Amen. Pero once isang mananampalataya na po, kahit mananampalataya na, kung ang patuloy na nangingibabaw sa buhay niya ay ang kanyang laman, siya po ay tinatawag pa rin carnal. Wala siyang pinagkaiba sa unbelievers. Kapag ganito po ang isang mananampalataya, sabi nga, nahihinder or nahahadlangan, no, nabablock yung alin, yung spiritual growth po ng isang Kristiyano. Again, kapag ang isang Kristiyano ay carnal pa rin, nahahadlangan yung kanyang yung paglaki niya, yung mature niya spiritually. Bakit? Kasi nadodominahan pa rin ng laman. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 2. Verse 1 and 2. Unang Korinto po. 1 Corinthians chapter 3, 1 and 2. Sabi po rito,
Makita na po natin. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman. Mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain. Sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon. Diyan po, di ba? Nakita po natin dito. Sabi ni Pablo, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kasi nga, pag carnal pa, no? At kakausapin mo siya, bibigyan mo siya ng karne, hindi niya yun mangunguya. Nahihirapan siyang unawain, nahihirapan siyang tanggapin, na ganito siya. Naiintindihan niyo po ako? No? Kasi carnal pa eh. Kaya sabi ni Pablo, dapat karne na yung kinakain niyo eh. Dapat masarap na eh. Pero hanggang ngayon, ang tanda-tanda na, bebe pa din. No? Kung i-imagine po natin, no, ang isang, ano po, ako na lang. Sabi ko, tingin yung bebe ko. Ano kayo yung maaari niya sa atin? Di ba, kung tatawanan niyo ako panigurado. Tapos, magkakamala niyo pa ang ano. Di ba ka nabaliw mo si Pastora? Dede pa yung hinihingi. Nakita po natin. Bakit? Kasi, pag hindi ka pa matanda, yung matanda na sinasabi ko, hindi edad. Pag hindi ko pa matanda sa Panginoon, no, hindi mo tatanggapin, hindi mo mauunawaan, ano talaga ang kalooban ng Diyos sa'yo, hindi mo tatanggapin ang mga pagtutuwid, pagdidisiplina, ayaw mong harapin yung mga bagay na makakasakit sa'yo, mga bagay na makaka-offend sa'yo, no? Kasi yun yung mga karne, yung katotohanan. Ano sabi ng Biblia? The truth will set you free. Kung wala magsasabi sa atin ng katotohanan, wala magpapaalala po sa atin, paano na lang po tayo? Mahahayaan na lamang po natin ang bawat isa sa kanilang mga ginagawa. Bagamat alam natin sila po ay patungo na sa kapahamakan. Anong sabi ng Biblia? Ng Ezekiel? Sa bandang huli, sa atin, tayo ang mananagot sa atin. Ang aaruhin ng Diyos, yung dugo ng tao na yun. Naano niyo po? Tayo yung responsible sa bagay na yun kapag wala tayong ginawa. Amen. So, yung pagtanda, paglaki, no, or yung pagiging spiritually mature po, ay mangyayari lamang kung i-aalaw natin ang banal na spirito na siyang magpokontrol sa atin. Last week pa po natin ito pinag-aaralan. Na-exercise po ba natin? Nasubukan po ba natin? Na-test nyo ba yung mga sarili nyo? Na-try nyo ba? Nahayaan ninyo na makontrol po kayo ng banal na spirito? Naranasan? O wala lang uli? No? Wala lang uli, walang concern. Ayan mo siya. Kung anong nararamdaman ko ngayon, ilalabas ko. Pag galit ako, kailangan magmumura ako. Gagawin ko pa rin kung anong gusto ko. There is the Holy Spirit there. Wala. Alam niyo po, sabi nga ng Bible, bumalik tayo sa James, huwag lang tayo maging tagapakinig ng salita ng Diyos. Kung hindi tayo po ay maging taga-gawa, taga-sunod. Anong sabi? Tayo po ay mga alagad ni Kristo. Tayo po ay mga taga-sunod ni Kristo. So yung mga natututunan, naririnig po natin, let us try to put it into practice every day of our lives. Yung practicality ng buhay, nangyayari sa atin. Paano ka tumutugon sa mga sitwasyon, sa mga paano natin nahaharap ang buhay, no? Kung hindi po tayo spiritually mature, kung ano-ano po yung gagawin natin, no? Kailangan po natin mag-mature. Amen, mga kapatid. Kailangan po natin tumanda. Kailangan po natin lumaki. Kailangan po natin tumaba. Yan. Alin? Ano yun? Yung ating pong mga espiritu. Kailangan po natin mag-mature. Bakit? Bakit po kailangan natin mag-mature? We need to grow because
Una, maraming dahilan eh. Bakit kailangan natin mag-mature eh? We are in a battle. Every day, Christians are in a battle. Araw-araw po yan. Tayo po ay nasa digmaan palagi. Nararanasan ninyo? Digmaan pa lang ng sarili mo. Diba? Nakikitigmaan ka na sa sarili mo. Tapos may digmaan pa sa demonyo. Oh, may digmaan pa sa kapaligiran na nakikita mo. May digmaan pa tayong nakikita na nalaman sa ating bansa. By the way po, ngayon po gaganapin yung rally doon sa Luneta, mamayang 2:00. Kaya pinanalangin natin na maging payapa po yung rally na yan about corruption. Amen. So marami rin pong born again ang dadalo, alam ko, doon po sa rally na yan. Kaya talagang pinagpipray po natin. Di man na tayo makilahok po doon, but at least, ang tulong na maibibigay po natin, sila po ay maidulog sa Panginoon. So we are always in a battle, mga kapatid. Bakit kailangan natin mag-mature? Bukod sa tayo po ay laging nasa gerahan, tayo po ay under attack. Inaatake po tayo ng Diablo. Pag ikaw hindi ka inaatake ng Diablo, isa lang ibig sabihin nun. Tropa pits kayo. Nakuha niyo po. Dahil hindi siya magagalit sa iyo eh. Ba't siya magagalit kung ginagawa mo yung gusto niya? Tama? Hindi magagalit sa iyo yung demonyo kung ginagawa mo yung gusto niya. Pero doon sa mga nagpapakontrol sa banal na spirito, galit na galit ang demonyo. Ang sabi ng Biblia, ang demonyo parang leon. Umaaligid sa atin. Nabasa niyo na po ba ito? Umaatungan. Bakit? Naghihintay siya na masisilaan niya, mabibiktima niya. At nakakalungkot ang madalas, alam niyo sino binibiktima nito? Hindi naman lang po yung unbelievers eh. Sino binibiktima ng demonyo? Tayo. Amen? Tayo po mga Kristiyano. Wala na siyang ano sa ano. Bakit? Napapagharian na ng mga demonyo ang mundo. So wala na siyang effort. Kumbaga, hindi niya na kailangan mag-effort para pag gumawa ng mga kung ano-ano. Hindi na. Kaya ang pinagpupursigihan niya ngayon, nakalayo sa Diyos, no? At mawasak sa harapan ng Diyos, ay tayong mga Kristiyano. That's why we are under attack. Wala pong sinasayang na oras ang ating pong kaaway. Basta yan, nakakita ng pagkakataon, papasok at papasok yan, ay maliit na butas, papasok po yan, para ikaw ay ano? Para ikaw ay mabiktima niya, para ikaw ay masila niya. Amen? Napakasimpleng bagay. Nasisila, naaatake tayo ng kaaway. Sa isip lang natin, kung hindi po tayo nananalangin to change our heart, our mind, no? Kung hindi natin pinapanalangin ang paghapon po natin, yung isip po natin sobrang narurumihan yan. That's why we are always under attack. So, inaatake po tayo lagi ng kaaway. Ano pa? Bakit kailangan natin lumago spiritually? We are bombarded with a lot of things in the world. Even system in the world. Tama po ba? Kumbaga, sa kapaligiran natin, sabi ko nga sa inyo kanina, wala nang effort ng demonyo dyan eh. Bakit? Pangitang-pangita mo na. Kahit sa liwanag, gumagawa sila ng kasamaan. No? Igaano ko lang. Ididikit ko lang ng konti yung hearing sa Senado. Sabi ni Senator Lacson, Lacson, sabi niya doon kay Bryce, wala na ba kayong ano? Ano ba yung word na ginamit niya? Kasi sabi niya, doon tayo mga bumabaha, yung mga taga-Bulacan, di ba? Naghihirapan sila baha. Tapos kayo nasa kasino. Wala na ba kayo, ano? Kung aanin mo, hindi ko maano yung eksaktong word ni Senator. Wala na ba talaga kayong konsensya? Ano sagot doon? Wala. Kasi kung may konsensya sila, palagay niyo ba magagawa nila yun? Kung sila po ay hindi karnal, palagay niyo ba magagawa po nila yun sa kapwa nila? Napapansin niyo yung mga tao ngayon? Wala na silang concern sa kapwa. Wala na sila
kung ikaw ba, mahihirapan ka ba? Pag binili mo ba ito, magkakasakit ka ba? Di ba yung mga kinakain natin? No? Concern pa ba sila kung ano? Ano ang concern nila? Yung benta nila. Yung kita nila. Pero wala na silang concern na bumili ka ng bumili ng produkto nila. Ang concern nila, bumili ka, pero hindi nila iniisip kung ikaw ay masisira, magkakasakit. Wala na sila doon. Amen? Kaya gusto ko yung tindahan ni Nanay Penny. Bawal ang sigarilyo. Bawal ang alak. Yun yung may concern. Kasi alam ko, pag sila gumawa, bumili nito, masisira sila. Tama po? No? So we are bombarded with a lot of things in this world. Kumbaga, sino na ba yung kakampi ko sa mundo na ito? Konti. Ano nyo ba mga kapatid yung gusto kong sabihin? Konti. Pag lumabas ka dyan, ilan ang Kristiyano dyan? Ilan ang tunay na Kristiyano dyan? Natitindig para sa salita ng Diyos. Natitindig para sa katotohanan. Konti. Yan ang makahirap. Pag lumabas ka sa mundo na to, sa sistema ng mundo na to, nahihirapan tayo. Kaya nga doon sa naka-get over na ako na, ito mag-alala. Yung malasakit. Get over ko na yun. Pero, naisip ko, magsisinungaling talaga sila, yung tao. Bakit? Para ma-avail nila yung ano. Kung hindi sila magsisinungaling, hindi nila ma-avail yung dapat nilang ma-avail. Hindi man lahat, mga kapatid, pero karamihan, ano nyo ko? Karamihan, ganun ang ginagawa para mapasama doon. Diba? So, anong ginawa? Kailangan mo munang magsinungaling kasi yan yung sistema ng mundo. Para makakuha ka nito, kailangan mo hakbanan yung sistema ng mundo na ano? Tama ba yun? Hindi siya tama, kaya nga ako sagot ng totoo eh. Malay ko ba? Bagsak tuloy. Naano nyo ngayon, kung ano yung totoo, yun ang binabagsak. Kung ano yung tama, kung ano yung tinitindigan natin katotohanan, yun yung mali sa paningin ng mundo. Nasaan ang sistema ng mga dapat tinitindigan ng mga mananampalataya? Wala bang born again sa government? Wala ba tayong kapatiran? Sa bawat ahensya ng mga gobyerno, nasaan sila? Sa palagay ko, sila man din ko na-overcome. Na ano nyo? Na-overcome din sila. Bakit? Kakaunti. Tapos, yung kukunti na yun, hindi pa talaga lahat yun tumitindig sa kung ano ang nararapat tindigan. Yan na yung sistema ng mundo ngayon. Kaya kung hindi ka spiritually mature, ano na lang gagawin natin? Sasama na lang tayo ng sasama sa agos ng mundo na to. Naiintindihan nyo? Ganun na lang ang gagawin mo. Kasi, ganun yung kalakaran di sumunod ka na lang. No? Ano pa? Bakit kailangan natin lumago? We are in struggles. Lahat po tayo. Personal struggles, family struggles, yan. Meron tayong mga struggles sa buhay natin. We are in a problem. Sino walang problema? Taas ang kamay. Wala. Lahat po tayo may problema. We are in pain. Tayo pong lahat nasasaktan. Yung iba may sakit karamdaman. So kung hindi tayo spiritually mature, paano natin haharapin ang mga ganitong bagay sa buhay po natin once na dumating po ang mga ganitong pagkakataon sa buhay po natin? We face a lot of challenges. Meron pa. Ito mga negative ito. Ito positive na negative. Halimbawa, na-overwhelm ka naman sa napakadami mong pera. O, di ba? Pwede rin yun eh. Sa sobrang dami mong pera, hindi ka na tumitindig sa katotohanan. Nakakawala din ng yung madaming pera. Nakakawala din ng pagiging spiritual. Alam niyo yun? No? Naranasan niyo na yan? Na minsan, hindi pa naman talaga sobrang dami ng hawak mo, pero naramihan ka na.
minsan na-overwhelm ka na. Lalo na kapag yumaman na talaga ang bawat isa. Baka wala nang mag-church. Kasi wala na. Ano man yung kailangan niya, pwede na. Nag-gets nyo? Kailangan mo ng kumot. Ito, 1,000. Kailangan mo ng pagkain. Nagugutom ka. Ito, wala nang panapanalangin. Lord, wala kaming pagkain. Wala nang ganon. Bakit? Lahat na meron eh. Kaya nga maraming mayaman, wala sa Lord eh. Bakit? Sa tingin nila, hindi na nila kailangan. Lahat naman kaya nilang bilhin eh. Higit-higit pa sa pangangailangan nila, meron sila eh. Ano pang ilalamit nila sa Diyos? Unless talaga. Yung talagang totoong tao na naghahanap, nagsasaliksik sa Diyos. No? Meron pa. No? Bakit kailangan po nating spiritually mature? Bukod sa yung iba na o-overwhelm sa maraming pera, yung sobra-sobra naman na o-overwhelm sa pag-ibig. Wala nang nakita kundi yung mahal niya. Naano nyo? Wala nang inisip kundi yung mahal niya, yung pag-ibig niya. Wala nang concern, wala nang focus kundi yung pag-ibig niya. Kaya nga may biruan dati, nasa cloud nine ka. Kapag ikaw ay sobrang in love. Nakakawala din po yan ng nakakawala din po yan ng spirituality. Alam nyo ba yon? Ha? Kasi ako naranasan ko yan. Buti na lang. Sa totoo po. Ito, mga estudyante. Nandito, Mr. Kung pa nandito ka pa ngayon. Yung gustong-gusto ko nung college, wala na talaga. Siya lang iniisip ko. Siya lang yung gusto ko. Siya yung pinagpe-pray ko. Alam mo, pag may gusto ka, di ba, natututo ka mag-pray? Ano po? Dumating ang final exam namin. 4th year ako, graduating po ako. At ito pang masama, major subject ito. Ngayon lang maririnig ng mga anak ko to. English. Bagsak si Salvador. Kaya pinatawag ako ng prof ko eh. Ano nangyari sa'yo? Opo, bagsak. Bumagsak po ako sa final exam. Kasi wala akong ibang inisip. Nagpaskot bagong taon. Siya talaga yung, alam mo yung imagination? Yung magkasama kayo. O, huwag niyo sabihin yung ginagawa yan, ha? Hindi kayo nag-imagine noon, in love kayo? Mari. Ang sarap kaya nun, di ba? Tatawa si Sher. In-imagine mo si Robert. Hindi, pero totoo po. Bumagsak ako dahil ganun yung wala ako sa ano ko eh. Gusto ko siya maging boyfriend. No? At nangyari naman. Pero hindi ko pinilit yun ha. Hindi ko alam. Gusto niya rin pala ako. Pero ang gusto ko sabihin ganito. Salamat na lang sa Lord. Kasi sabi ng prof ko, pasalamat lang matataas yung ibang ano mo. Kung pag magbabase lang ako sa final exam, hindi ka graduate Salvador. Salvador ang tawag ko sa akin. No? Tapos sabi ko pa, nakakapirang pa ako, Ma'am, may thesis pa. Isasama ko pa yung grade ko sa thesis. Hindi ako papayag na babagsak ako, syempre. Parang doon lang ako nagising. Kaya, pinagbuti ko yung thesis ko. No? Pero ang gusto ko sabihin, pag mga ganitong ano na, overwhelm po tayo, nawawala din po tayo sa spirituality. Ano ninyo? Masaya, sobrang saya, sobrang lungkot, sobrang maraming problema, sobrang walang problema, nawawala po tayo sa spiritualidad. Ngayon, paano natin haharapin ang lahat ng ito mga kapatid? Efeso, ito po talaga yung main verse natin. Efeso 6, Ephesians chapter 6, verses 10 to 17. Nakita na? Palagay ko'y nakita na po ninyo. Ang baluting kaloob ng Diyos. Sinusuot po kaya ng mga Kristiyano. Araw-araw o kung kailangan lang. Basahin po natin Ephesians chapter 6 verses 10 to 17. Ito po yung ating main verse. Sa wakas,
Magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang na dyablo, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadiliman na mamayani sa sanlibutan ito. Ito pa, tingnan ninyo, ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Mga kapatid, hindi po small time ang kinakalaban po natin. Ang mga kalaban natin, hindi mga small time. Nakita ninyo, sila yung mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. At hindi po sila isa. Ilan sila? Hukbo. Pag sinabi natin hukbo, mabibilang mo ba yan? Napakarami. Paano ka mananalo sa ganitong laban, sa ganitong mga kaaway mo, kung wala kang kahandaan? Kung hindi po tayo puspos ng banal na spirito, ganito yung kalaban mo, paano ka mananalo? Paano tayo mananalo? Amen? Tuloy po natin. Verse 13. Kaya isuot ninyo ang balutin mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay, ano po? Matatag pa rin kayo nakatayo. O diba? Nakipaglaban ka na, matatag ka pa rin. Verse 14. Kaya maging handa kayo. Gawin yung bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatwid at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. O, kita nyo kung di kayo target. May palaso ang mga kaaway po natin. At sino tinatarget? Tayo. Eh kung wala kang shield, di pasok na pasok yung palaso sa'yo. Kung ilan yung pang-ano ng kaaway, pasok lahat sa'yo. Kung wala kang shield. Na-imagine niyo po ba to? Itong battle natin na to? Amen? Verse 16. Taglayin yung lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Verse 17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang taba na kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Amen. Lord, maraming salamat. Minsan pa, binibigay mo po sa amin ang mga baluti na to. Dahil sa totoo, Lord, hindi po ito laging naisusuot. Nalilimutan nga po. Kaya salamat, muli mo kami pinapaalalahanan sa araw na to. Amen. Tingnan po natin ito. Isinusuot ba talaga ang baluti araw-araw? Palagay ko hindi. Palagay ko minsan meron lang po tayong pinipiling pagkakataon kung paano na isusuot natin ang baluti na to. Isa pang tanong, alam ba talaga natin itong mga baluti natin na to? Alam ba natin itong mga armor na to? Alam ba natin yung mga panlaban natin sa ating mga kaaway na katulad nito na ibinigay ng Diyos sa atin? Alam po ba natin ito? Maaaring hindi po natin lubos. Alam natin na mayroong baluti, baka maaaring hindi po natin lubos na nalalaman itong mga baluti na to na dapat na ginagamit natin at suot-suot natin para tayo ay makapanagumpay sa masamang araw na darating. Amen. Ngayon, isa-isahin po natin itong armor ng Diyos na binigay niya po sa atin, na dapat ginagamit po natin araw-araw para nang sa ganon, tayo po araw-araw ay nakapananagumpay sa mga plano, galaw ng kaaway, palaso ng kaaway, palaso ng masama sa atin. Dapat hindi yan nakapangyayari sa ating mga buhay. Ano yung una? Belt of truth, or ano siya sa Tagalog?
Big kiss. Gawin ninyong big kiss ang katotohanan. Belt of truth. Ayan. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po yung importansya ng katotohanan ng salita ng Diyos at yung katapatan natin sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay ang katotohanan. Amen po. Nakikita natin ngayon yung kahalagahan po ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng mga katotohanan na meron tayo na alam natin, no? Na puprotektahan po tayo, na iingatan po tayo sa lahat ng kasinungalingan sa mundo na to. Dahil marami po mga kasinungalingan, lahat po ng mga deception, ano nga yung deception sa Tagalog? Sa lahat ng mga panlilinlang, panloloko, sa lahat ng mga panlilinlang, panloloko ng demonyo sa mundo na to, naiingatan po tayo sa pamamagitan ng big kiss ng katotohanan. Eh pag wala kang alam, ano yung sasabihin mo totoo? Pag hindi mo alam yung totoo, ito yung mahirap. Tama po ba? Ano niyo po ba? Pag hindi natin alam yung katotohanan, wala po tayong proteksyon sa mga kasinungalingan ng kaaway, sa mga panlilinlang, panloloko ng kaaway, baka matatangay na po tayo kahit sa mga maling katuruan. Bakit? Wala tayong walang belt. Nalalaglag yung pantalon. Di ba? Kasi walang ginawang pag-iingat. Hindi suot-suot yung big kiss ng katotohanan. Kapag wala ganoon, hindi mo tayo maiingatan. Kumbaga, open tayo. No? Prone po tayo sa lahat ng kasinungalingan ng mundo na to. Prone po tayo sa lahat ng panlilinlang ng mundo na to. Ano yung mga yun? Marami pong mga panlilinlang, marami pong kasinungalingan ang mundo na to, na marami rin ang sumasang-ayon na sa kasinungalingan ng mundo na to. Marami na yung sumasang-ayon sa mga panloloko sa mundo na to. No? Marami na po, marami. Yung pagtanggap sa mga sinasabi nila, ganyan talaga mga kabataan na ngayon. Naririnig nyo na itong mga ganitong sinasabi. Ganyan na talaga yung mga kabataan ngayon. Wala na tayong magagawa. Tanggapin na lang natin. Talaga ba? Kaya pala, tatanggapin mo na lang 10 taon, 12, 15, kriminal. Kasi sabi, ganyan na raw yung mga kabataan ngayon eh. Tatanggapin mo na lang. Tama, di ba? Bakit? Yun yung sinasabi ng mundo eh. Isa sa kasinungalingan ng mundo. Panahon na talaga nila ng gadget. Wala na tayong magagawa doon. Ganyan na talaga yung mga kabataan ngayon. Panahon nila ng gadget eh. Hindi na natin sila Hindi na raw Oo. Kung sumasang-ayon ka doon, napapatangay ka, kapatid, sa kasinungalingan ng mundo na to. Dahil sasabihin ko sa inyo, yung mga anak ni Rica Peralejo, kilala niya si Rica? Konting showbiz. Asawa niya pastor. Lumaki yung mga anak niya, walang gadget. Hindi po nag-gadget. Anong binibigay sa mga anak? Libro. Bata pa rin naman si Rica. Kailan ba pinanganak yung mga anak niya? Hindi ko naman kaedad yung mga anak niya. Bakit nagawa nila yun? At alam ko, marami pang katulad nila na hindi na lang natin nalalaman. Bakit sa iba kaya? Ngayon, kung tatanggapin mo na lang, na gano'n na kasi. Ganyan na talaga yung mundo eh. Expose na kasi sa gadget eh. Kaya, bibigay mo na lang. Alam niyo ba kung bakit? Sorry to say, but this is fact, no? Alam niyo kung bakit maraming autism ngayon? Because of the gadget. Yung iba, pinanganak na walang autism. Pero dahil gadget ng gadget, doon nagmamanifest yung autism. Walang kausap eh. Walang ka-socialize. Yung cellphone lang.
iPad, tablet, kung ano man yung gusto nyo. Sinabi na po yan ng mga doktor. Hindi nyo ba yan naririnig? Mayroong mga autism na nade-develop along the way. Kaya hindi lahat ng autistic children ay yung inborn. Hindi po. Hindi po. No? Kaya kailangan meron tayong word of truth. Meron tayong protection sa lahat ng kasinungalingan na mundo na to. Isa pa, ngayon, sa social ano natin, sa society natin, kailangan magtatanong ka na ng pronoun. At ano niya na yun? Kailangan tatanungin mo siya. Halimbawa, Tatay Chris, anong gusto mong i-ano ko sa'yo? Ate o kuya? Kailangan tatanungin mo yung tao. Pag alam mo medyo alanganin, o anong gusto niya, susunod ka. Hindi nyo para ano yun? No? Hindi nyo pa po nalalaman yan. Kasi pag hindi mo siya tinanong at nagkamali ka, pwede ka po nilang ireklamo. Yes! Kaya meron na ngayon ng mga kahit sa cellphone, may mga speaker na yan ng ask my pronoun. Pag sinabi niya gusto niya, ipopronoun mo siya as lalaki, kailangan i-a-address mo siya as lalaki, kahit hindi siya lalaki. Pagka naman gusto niya ma-address as babae, kailangan i-address mo siya as babae. So ngayon, paano tayo tutugon sa mga ganyan? Sige na nga, para walang away. Di ba, minsan ganyan ang kapila natin? Sige na nga, para walang away, tawagin mo lang ang tawagin mo lang ate kahit ang laki-laki niya. Those are lies and deception of this world, the evil system of the world. So, kailangan po natin ng belt of truth. Mga kapatid, kailangan laging nakasuot. Kaya kung di tayo nag-aaral, nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos, magkukulang po tayo. At wala na marinindigan sa katotohanan. Kung hindi po tayo titindig sa katotohanan, sino pa? Wala na, patatangay na lang din tayo sa kung anong sistema ng mundo na to. Para naging born again pa tayo. Wala. Ano na lang din ang pinagkaiba natin sa hindi born again? Na sumasang-ayon din sa takbo ng mundo na to. Wala. Tama po? Pangalawa, breastplate of righteousness. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatwid. Ano naman yung iniingatan ng breastplate of righteousness? Iniingatan naman po nito yung ating puso. Yan. It guards our heart saan? Sa kasalanan, sa mga tukso. Yan, iniingatan po tayo. Pag meron tayo o nakasuot sa atin, yung baluti sa dibdib, no? Breastplate, mas ano ko na lang siya sa English na lang po. Breastplate of righteousness. Kasi sinabi rin naman ng Biblia, ay mapandin lang po yung mga puso po natin. Kaya kailangan lagi po natin pinababantayan yung ating po mga puso. Amen? No? At para malayo tayo sa anumang tukso, anumang mga kasalanan, kasi talagang nagpipana lang. Isa nasa kabila natin ng tukso, ang kasalanan nandyan lang, di yan nawawala. So nandyan lang, kailangan ko na mabantayan po ang ating mga puso para hindi tayo mag-jump doon sa paggawa ng kasalanan. Symbolizing living a life that aligns with God's will and character. Pagsuot po natin ang breastplate of righteousness, paano gusto ng Diyos? Kung anong kalooban ng Diyos, yun yung ginugusto ng puso natin. Amen? Pag nakasuot po tayo nito, kung ano po yung character ni God, yan. Maging yung character ni God na a-adapt po natin when we have this breastplate of righteousness. Remember mga kapatid, ang Diyos ang naging kasalanan para tayo ay maging righteous, di ba? Ang tawag sa atin ay matuwid. Kaya huwag po nating sasayangin yung mga bagay na yon na malinis, maganda, mabango po ang tingin sa atin ng Diyos. Huwag nating sayangin, huwag nating dumihan ng dumihan.
no? So, i-align natin yung kalooban ng Diyos. Kung anong gusto ng Diyos, Lord, lagi sa buhay po natin, Lord, let your will be done. Lord, gusto ko ito pero kung hindi mo gusto, kaya ako mapangyari sa buhay ko yung nais mo. Kasi may mga gusto naman po talaga tayo. Pero, tingin natin, no, mas gustuhin natin kung ano yung gusto ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Amen. No po. And then yung character po natin, paunti-unti, di ba? Paunti-unti, sabi nga ng inaawit natin, binabago tayo ng Diyos, araw-araw. Pangatlo, shoes of the gospel of peace. Yan. Sabi yun sa verse 15 yan, at isuot ang panyapa ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Shoes of the gospel of peace. Ito po yung paggamit po natin ito, no? Kumbaga, walang oras. Lagi tayong nakahanda na ano? Magbahagi ng salita ng Diyos. Walang oras, walang tamang lugar, kahit nasaan tayo, kahit anong oras, kahit anong panahon. Ito yung sinasabi sa Biblia, in season and out of season, preach the word, share the gospel, share the word. Amen? Ito po yung suot natin palagi, yung gospel of peace. Bakit peace? Sa pamamagitan po ng gospel, ng mga salita ng Diyos, di ba nakakaranas po tayo ng tunay na kapayapaan sa kabila po ng marami nating alalahanin sa buhay na to? Dahil sa salita ng Diyos, tayo po ay napapayapa. Amen? Nakakalma tayo. Bakit? Dahil sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil alam natin yung pangako ng Diyos. Bakit? Dahil alam natin na hindi tayo mapabayaan ng ating Diyos. Bakit? Dahil tapat siya sa kanyang pangako. Nung sinabi niya, I will never leave you nor forsake you, totoo po ang Diyos doon. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya po tayo pinababayaan. Minsan tayo lang yung tumatakas. Minsan tayo lang yung tumatakbo sa Diyos. Minsan tayo lang din yung lumalayo. Yung tao lang din yung lumalayo. Di ba? Kaya nga sabi sa Bible, pag pumunta ako sa langit, nandun ka. Pag pumunta ako sa Sion, nandun ka pa rin. Parang ayaw niya siya masundan, ano? Kaya nga yun nga si God, omnipresent na siya. Kahit saan tayo naroon, nandun po ang Diyos. Amen. No? So, palagi po tayong laging handa dapat. Paano yan? Hindi naman ako pastor. Again and again. Balik tayo dun sa pinag-aralan natin. Sa book 1 ang training ninyo. Kailangan ba pastor lang ang nagbabahagi ng salita ng Diyos? Kanino po misyon? Ang magbahagi ng salita ng Diyos? Misyon to ng lahat ng Kristiyano. Lahat po tayo dito. We are responsible to share the Word of God. Amen. Hindi yung pag-feel lang natin, hindi yung pag-gusto lang natin, hindi po. No? Sabi rito, dapat lagi tayong nakahanda to stand here. No? Lagi tayong nakahanda na ibahagi ang salita ng Diyos at lagi tayong nakahanda na tindigan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? No? Na hindi po tayo, kumbaga, nag-move forward tayo, na hindi tayo nasasakupan din naman ng ating pong mga takot. Kasi may mga takot po tayo, di ba? Minsan yung hiya din naman po natin. Minsan natatakot tayo, nahihiya tayo na mag-share ng Word of God. Yan. Pero sabi nga, kung alam mo na kasama mo ang Diyos, kasama po natin ang Diyos, huwag po tayong matatakot. Kaya sabi nga rito, isuot natin palagi ang panyapa ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita. Paano po yan? Hindi naman sila nakikinig. Sila na bahala doon. They are accountable to God. Amen. Lahat tayo accountable tayo sa ginagawa natin. Whether ikaw yung nagtuturo o ikaw yung nakikinig,
pareho, yung dalawa na yon ay accountable sa Diyos. Kaya kung ano man ang response ng mga binabahaginan po natin ng salita ng Diyos, they are accountable to God. And we are also accountable kung ginagawa ba natin o hindi natin ginagawa. Itong itinuturo po sa atin, na sinasabi po sa atin, or iniutos po sa atin ng ating Diyos. Amen. So, lagi po tayong maging handa at huwag po tayong ma-overcome. Kumbaga, papagtagumpayin po natin sa ating mga buhay yung takot, yung hiya. Yan, dati, isa din naman po akong mahiyain dati. Pero nung pumila sa Panginoon, unti-unti naman po na hindi ko sinabing wala na akong hiya. Nababawasan naman. No? Dati hindi ako nakakalakad mag-isa. Pero unti-unti, kaya ko pong maglakad mag-isa dyan sa paligid para magkipag-usap, magbahagi, mag-imbita, kung ano man po yung dapat gawin, ay ginagawa po natin. Kasi kung magpapakulong po tayo sa takot at hiya, alam niyo ginagawa ng takot at hiya sa atin? Kinakadena niya yung paa natin. Ano niyo yun? Kinakadena niya yung paa natin, kinakadena niya yung bibig natin. Pag po tayo ay na-overcome ng mga takot at hiya natin, kita mo, alam ko na-experience niya na ito eh. Gusto mo magsalita, pero dahil niyang hiyang-hiya ka, hindi ka talaga magsasalita. Tama? Gusto mo mag-share, pero dahil nagtakot ka or nahihiya ka, talagang, alam mo yun, yung maapaw na sa sarili mo yung pinigilan mo pa din. Bakit? Na-overcome ka ng takot at hiya. So, balik na rin po natin ngayon. Hayaan naman natin na ang banal na spirito ang managumpay sa buhay po natin para tayo po ay laging handang maghayag ng salita ng Panginoon. Pang-apat, shield of faith. No? Sabi rito, taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso na masama. O ito po ang tatalo sa palaso ng masama. Ito po, hindi tatalab ang palaso ng masama kung meron tayong shield. Hindi shield na shield of faith. Ang sabi? Kalasag ng pananalig kay Kristo. Kaya napakahalaga po na meron po tayong pananalig, pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Para kapag umatake, tatargetin ka na, papalasawin ka na ng demonyo, ito na yung target ko, nakita ka na. Ito na si Darren. Nakatutok na sa'yo yung palaso ng demonyo. Pero kung meron kang kalasag ng pananampalataya, hindi yun tatama sa'yo. Di ba? Nakikita naman po natin to sa mga larawan. Ano yung itsura kapag kakumpleto yung suot, di ba, ng armor of God. Parang imagine natin gano'n. Pero ito po ay spiritual. Spiritual battle po kasi tayo. Pero gano'n po yung nangyayari. No? So yung shield of faith, pinoprotektahan po tayo against the spiritual attacks, flaming darts of the evil. No? And enabling the believers to trust our God. Tayo'y manampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Anong sabi ng salita ng Diyos? No weapon formed against me shall prosper. No, wala namang makakatalo sa atin kung nasa atin po talaga. Itong mga kalasag na ito, ginagamit po natin itong mga kalasag na ito sa pamamagitan ng kapuspusan po natin na banal na spirito. Amen? Kapag tayo po ay puspos, talagang isusuot po natin ang baluti na to dahil walang oras na hindi po tayo nakikipag-bate. Walang oras. Bawat oras ng buhay po natin ay nakikipag-battle po tayo. Kaya
Isuot po natin yung kalasag ng pananampalataya. Napakahalaga po ng may faith. Without faith, we cannot please God. Sabi po sa Hebreo. Kung tayo po'y walang pananampalataya, hindi po natin mabibigyan ng kaluguran ang ating Diyos. Ano sabi ng Mateo o Marco? Maging sinlaki lang ng ano yung pananampalataya natin, sapat na. Sinlaki lang ng butil na. Butil ba? Butil. Butil. Sinlaki lang ng butil ng mustasa. Sapat-sapat. Yang pananampalataya na yan, na magkaroon po tayo. Kung mas malaki pa dun yung faith mo, diba? Di mas lalo po tayong nananagumpay sa lahat ng galaw, sa lahat ng palaso ng masama sa ating pong mga buhay. Panglima, helmet ng kaligtasan. Sabi po rito, helmet of salvation. Ano naman po iniingatan ng helmet? Saan sinusuot ang helmet? Sa paa. Ay, yung iba sa siko. Yung helmet nila nandito. Hindi. Pero diba, alam naman natin, ang helmet po sinusuot sa ulo para maingatan, literal, para maingatan yung ulo nung nagsuot. Dito po sa helmet of salvation, ganun din. Literal. Protect, iniingatan po nito yung ating kaisipan. Yung ating utak. It protects the minds and the thoughts. No? At pinapaalalahanan po tayo mga Kristiyano for our safe status and our identity in Christ. Mahalaga po ito kasi alam mo bakit? Kapag naisip mo, ba? Nagkamali ka, nagkasala ka. Alam mo yung iniisip agad ng tao, hindi ako karapat-dapat sa Diyos. Wala akong karapatang lumapit sa Diyos kasi marumi ako. Naano niyo po? Kung aanay mo, maganda naman. Pero yung sasabihin mo o iisipin mo na hindi ka nalalapit sa Diyos dahil sobrang dumi mo. Na hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Totoo naman, wala namang karapat-dapat sa Diyos. Pero hindi natin dapat iniisip na hindi na tayo lalapit sa ating Diyos. The more na mas lalo po tayong dapat lumapit sa ating tagapagligtas. Kaya yung helmet of salvation, iniingatan niya po paano tayo mag-isip. Ano yung mga inaalala po natin? No? Kasi ano po ito chain, ano na to, kadena na tong armor ng God na to, no? Kasi kung lagi rin po tayo nag-iisip ng mga bagay na yung problema natin sa mundo, no? Itong problema natin sa mundo, kung yan din yung lagi natin inaalala, no? Nasaan po yung pagtitiwala natin sa Diyos? Nawawala. Nakukuha nyo? Kapag yung kaisipan po natin ay hindi protektado ng helmet ng kaligtasan, kung ano yung maiisip natin, no? Nawawala po yung pagtitiwala natin sa Diyos. Nawawala na yung identity mo kay Kristo. Na ikaw ay niligtas niya na. Na ikaw ay tinawag niya na. Bagamat nahihirapan ka, niligtas ka na ng Diyos. Bagamat nagkakasala ka, niligtas ka na ng Diyos. Bagamat narurumihan ka, niligtas ka, tinawag na ng Diyos. Anong dapat maging response? Paglapit. Hindi paglayo. Amen po. Kaya malaki po ang papel ng kaisipan po natin sa buhay natin. Bakit? Kung ano yung naiisip natin, the more na yun yung talagang naglalaro sa kaisipan natin, mas yun po yung ginagawa natin. Tama po ba? Because our brain, yan po yung nagdidikta kung ano yung kinikilos po natin. Kaya tingnan mo ang galing ng Diyos, pati utak natin gusto niya na iingatan. Kasi kung anong sinabi ng utak mo, yun yung gagawin ng katawan mo. Parang sa science din yan. Pag kinagat ka ng lamok, aandar yung nerves mo dyan, mabilis po ito. Yung mga nag-aaral, alam ito. Palagay ko, alam ninyo. Pag kinagat ka ng lamok, mabilis nagagana yung mga nerves mo.
sa katawan mo, pupunta siya sa utak, bibigyan niya yung mensahe sa utak mo na agad ka ng gamot. Sasabihin ng utak mo, kamutin mo. Anong ginagawa natin pag nakakagat tayo? Diba? Ganun po kabilis magkilos yung mga ng katawan natin. No? Ganun din, same as true with our spiritual life. Kung ano yung laging naiisip natin, naglalaro sa kaisipan natin, ano yung tinataling natin sa isip natin, no? Kung basura yung tinataling po natin sa isip natin, siyempre, anong lalabas dyan? Alam nga namang nag-ipong ka ng basura, sasabihin mo maganda yung kalalabasan. Hindi po, diba? No? Kaya maingatan po ng tsaka yung identity natin. Tayo po ay anak na ng Diyos, huwag natin kakalimutan yan. Yes, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, nagkukulang po tayo, pero yung kapag-asahan po natin, hindi po iniaalis ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi niya, lumapit kayo sa akin at ako'y lalapit sa inyo. Ang tanging tugon na dapat natin gawin kapag nangyayari sa atin itong mga bagay na ito ay ang paglapit sa atin po, Diyos. Amen? No? Huwag mong imamaliitin yung sarili mo. Tayo po, ang lahat ng tunay na mananampalataya, ang katauhan po natin, ang identity po natin ay na kay Kristo. Amen? Anak ka na ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka na ng Diyos. Ayan. Hindi ka na anak ni ano. Ayan. Hindi na si ano yung tatay mo. Hindi na si ano yung tatay natin. Tama ko ba? Kasi hindi na siya yung sinusunod natin. Alam ko naman, bawat isa sa atin, hindi na nais talaga natin na makasunod sa Diyos. Mahalaga yung puso natin, yun yung nilalaman, gusto natin makasunod sa Diyos, gusto natin maging malinis, tutulungan po tayo ng ating Diyos. Pang-anim, sword of the Spirit. Oh, may kanta pa po Sword. Ano yung sword? Ano sabi rito? At kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu. Ano po yung tabak na yun? Sa makatuwid ang salita ng Diyos. Kung anuhin mo lahat, yung armor, ano? Kung i-generalize po natin, ano yung armor? Ha? Salita ng Diyos lahat to eh. Ano ba yung gospel of truth? Di ba salita ng Diyos po yun? Doon pa lang sa inumpisahan natin, no? Gospel of truth, belt of truth, ito yung mga armor kasi. Pero kung ano mo, no? Shoes of the gospel of peace, ano ba yun? Salita pa rin ng Diyos yan eh. Helmet of salvation, ano ba yun? Salita pa rin ng Diyos. And then the sword of the Spirit ay ang salita pa rin ng ating Diyos, salita ng Diyos. Dapat meron tayong espada. Yan. Sword of the Spirit. This is the only offensive weapon representing the Bible, the Word of God, and seeks to demolish spiritual strongholds and defeat the enemy's lies. Lahat ang makatatalo sa lahat ng galap ng kaaway, no? Sa lahat ng kanyang kasinungalingan ay ang tabak na galing sa Diyos at yun po ay ang kanyang salita. Sabi nga, this is the only offensive weapon. Pag sinabi natin offensive weapon, nakakasakit. Tama mo ba? Ay, na-offend siya. Ano ba yung na-offend siya? Nasaktan siya. So, pag ginamit natin sa weapon, offensive weapon, ito yung tanging weapon na makakasakit, makakagalit, kanino? Sa kaaway. Wala namang ibang ikinagagalit ng demonyo kung hindi sa salita ng Diyos eh. Tandaan po natin yan. Walang kinukontra ang demonyo kung hindi ang salita ng Diyos. Walang pinasusinungalingan ng demonyo kung hindi ang salita ng Diyos. Lahat ito, lahat ginagawa niya. Huwag lang tayong umayon, sumunod
sa salita ng Diyos. Kaya pag wala tayong salita ng Diyos, wala tayong taba, ano ipang-ano mo? Ano ipapanakit natin sa kaaway natin? Ano ipanlalaban natin sa kaaway natin? Ano ipantitira natin sa kaaway natin? Di ba yung mga nananalangin talaga? Satanas, ang sabi ng salita ng Diyos, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa kanyang labi. Hindi ba? May nagamit ka. Eh kung wala kang salita, ano mo igagamitin mo? Sabi sa iyo ni, baka tawanan ka pa ng Satanas. O sige, magsalita ka. Baka hindi natin alam, ginagano na pala tayo. O ano sasabihin mo? May sasabihin ka ba? O pwede rin sabihin ng demonyo, gusto mo turuan kita? Dahil may alam din siya eh. Tama po ba? Alam niya yung mga salita ng Diyos. Tandaan natin, galing sa langit to. Amen. Kaya nga yung mga nananalangin sa napoposes, sinasabi talaga nila eh. Pag-pray mo mo eh, dati ka din namang binabalik nila sa tao kung ano siya. Kaya kilala ng demonyo kung sino po tayo. Ginagamit yun ng demonyo para itong mananalangin dun sa napoposes, huwag siya makapanalangin, dinidistract niya. Amen. Ganyan trabaho ng demonyo. So kung wala tayong armor, wala tayong taba, kaya nga sinasabi rin po sa atin, at sinasabi ko rin sa inyo, kung di kayo nakahanda, huwag kayong basta-basta tatakbo at sinasabi, ay, sister, si napoposes. Kung di ka naman din nakahanda, huwag ka nang mag-superman, supergirl dyan. Bakit? Kasi baka ikaw lang din naman yung targetin ng kaaway. Tapos, iiyak-iyak ka lang, matatalo ka pa niyan. Diba? Naano po ninyo? Kaya nga, dapat suot lagi itong armor na to. No? Tanging makapananakit sa kaaway natin ay ang salita ng Diyos. Bakit? Saktan natin siya ng saktan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ba't hindi mo siya sasaktan? Sinasaktan ka nga niya lagi. Sinasaktan niya nga ako lagi. Pinahihirapan nga niya ako. Ba't hindi mo siya sasaktan? Baka kasi maawa ka pa sa demonyo. Diba? Ang mga Pilipino po maawain. Tama, no? Ang mga Pilipino maawain. Sabi ko, kaisip ko lang, pero isasalita ko na. This time, hindi dapat paganahin ng mga Pilipino yung pagiging maawain nila. Bakit? Hayaan na lang ba natin kung mga gumawa ng to? Na ma-absent ko sila o maging magaan lang yung parusa sa kanila? O kasi, alam mo yun, wala nang harap-harapan, nagsisinungaling pa rin sila eh. Wala silang inaamin eh. Lalo na yung Bryce, ang sarap tirisin. No? Eh, tinuturo naman na siya ng Sally na nakakanood kayo ng hearing. Yung Sally, alam niyo ang trabaho ni Sally? Siya nakakaalam, tigma magkano kayo. Robert, sa'yo, 50 million. Siya, alam niya! Parang hindi niya alam eh, nasa kanya yung hindi naman mag-i-invento yun eh. Tapos itong isa, deny pa siya ng deny. Nakikita niyo yung galaw ng demonyo? Even in our government. Tapos, kung maaawa ka doon, kawawa naman, nakulong. Hindi sumama ka na lang. Naawa ka pala eh. Sumama na lang doon sa naawa. Tingnan niyo yung unang sa Old Testament, sa Lumang Tipan. Anong ginagawa sa mga nagkakasala? Binabato hanggang mamatay. Actually, sa New Testament, ganun pa rin naman eh. At paano ba namatay si Stephen? Pero si Stephen walang kasalanan ha? Pero pinatay nila, di ba?
Pero punta tayo sa Old Testament, binabato nila hanggang mamatay. Kahit po anak nila, nabasa niyo na yun? Yung mga anak na matitigas ang ulo, iniharap na kay ganito, wala pa rin. Iniharap na kay ganito, wala pa rin. Hanggang sa ipabato na yung anak niya hanggang mamatay. Walang awa-awa. Nagkasala. Ano sabi ng Biblia? Nasa Bible pala yun. Kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Nabasa niyo na po yan sa Leviticus. Hindi ako nagkakamali. Kung hindi niyo po nabasa, basahin niyo yung Leviticus. Hindi po biro yung ginawa nila. No? Hindi rin biro yung ninakaw nila. Tapos maaawa ka. No, hirap na hirap ka, tapos maawa ka sa mga yan. Dahil ngayon sila'y nag-iisa. Hindi po pwede. They have to pay the price. Kailangan magbayad po sila. Amen. Ganon din po sa mga masasama. No? Ito lang yung gusto sabihin sa atin ng Diyos. Ang salita din ng Diyos. Kapag masama, masama. Huwag mong ginajustify. Huwag natin ginajustify. Ang masama ay masama. Tama po ba? Meron pa tayong mga ginajustify sa sarili natin. Maliit na kasinungalingan lang naman yung ginawa ko. Si ano nga nagsinungaling eh. Sino ba yung babaeng patutot? Yung nagtago sa spy? Si Rahab. Si Rahab nga nagsinungaling. Si Jacob nga nanloko pa eh. Ah, di ba? Yung mga yun, si Lord na may ano nun. Si Lord na yung may say doon. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na po sinasabi sa atin na ganoon, no? Kumbaga, minsan gumagawa tayo ng mga bagay and then we justify. Para lumabas na okay lang, hindi tayo nagkamali, hindi tayo narumihan. Hindi po. Gusto sabihin sa atin, ang masama ay masama. Ang mabuti ay mabuti. Amen. No? So, matatalo, mawawala, mapapalis, ang lahat ng gawa ng demonyo. Kapag tayo po ay mayroong sword of the Spirit. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, makapananagumpay po tayo sa bawat battle na meron po tayo sa mundo na to. Kaya nga, kailangan tayo po ay lumago spiritually. Kaya nga, ito yung sagot. Paano natin haharapin yung mga masasamang araw na dumadating po sa atin? Kung hindi po tayo puspos ng banal na Espiritu Santo, kung wala po tayong suot-suot ng mga baluting kaloob ng Diyos, basta na lamang po tayo mamamatay. Hindi man tayo mamamatay agad-agad physical, pero yung mga spirito natin ay mamamatay na. Kung tayo po ay wala kalaguan spiritually, at kung tayo po ay walang mga baluti na kaloob ng Diyos, hindi natin ginagamit, tayo po ay matatalo. Tayo po ay madadaig ng mga gawa at plano ng kaaway sa ating pong mga buhay. Yan po yung katotohanan. Kaya ngayon, ibinabalik po sa atin ng Diyos na palagi po tayong mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos at palagi po natin hingin sa Panginoon, ipanalangin sa Panginoon na isuot natin yung baluti ng kaloob ng Diyos sa atin. Dahil sabi niya, para nang sa ganon, dumating man yung masamang panahon sa atin, masamang araw, anong sabi? Matatag pa rin tayong nakatayo. Bakit? Tayo po ay nananalo o mananalo sa ating pong mga gera, sa ating laban. No po? Uulitin ko at lagi nating tatandaan, hindi po small time ang mga kalaban natin. Nakita niyo sinabi rito, sino yung mga kalaban natin? Mga may kapangyarihan, tagapamahala. Pag tagapamahala, mga leader na po ito. Amen? Sila na po yung may karapatan pagdating sa samahan ng mga demonyo. Ito yung mga tagapamahala. No? Tagapamahala po ng
Kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ano bang sabi doon? Hukbong po sila. Hukbong espiritual ng kasamaan. Saan sila? Sa himpapawid. Hukbo. Hindi isa-isang demonyo kalaban natin, mga kapatid. Hukbo. Kaya hindi talaga tayo mananalo sa hukbo ng demonyo kung tayo po ay walang kapuspusan at walang kalasag na suot-suot. Bibigay po tayo. Pero ngayon, salamat sa Diyos, muling binabalik sa atin ng Panginoon itong mga katuruan na to. Bakit? Dahil nga po, sinabi naman to sa Bible, redeeming the time for the days are evil. Pasama, na ng pasama, na ng pasama ang panahon. No? Kaya kailangan tayong mga anak ng Diyos, tayong mga mananampalataya, tayo po ay talagang dapat sa Lord na lang ang kapit. Huwag na tayong kakapit kung kami-kanino ang kung saan-saan. Tanging sa Panginoon lamang po. Amen. Kaya po mga kapatid, yung pagsusuot ng baluti, hindi siya occasional, hindi rin siya nakabase sa emosyon mo, na kapag masaya ka, doon ka lang magana na hingin sa Diyos, yung mga baluti na to, hindi po. Araw-araw, hingin po natin sa Panginoon. Araw-araw, sabihin natin sa Diyos, Lord, pakapuspusin ako ng iyong banal na spirito, at minsan pa, maisuot ko ang mga isa-isahin natin. Isa-isahin natin itong baluti na to, the belt of truth, breastplate of righteousness, amen po, the gospel of shoes of the gospel of peace, helmet of salvation, the sword of the Spirit. Memorize, mga kapatid, wala pa siyang 10. Wala pang 10. Kahit mamaya-maya lang, bago kayo lumabas dyan, kaya-kaya natin i-memorize ito. Dahil sa gano'n, na araw-araw hinihingi natin ito sa Diyos, araw-araw makapananagumpay po tayo sa buhay natin na to, sa takbuhin natin na to, sa mundo po na to. Itong journey natin sa lupa. Dahil po hindi na po biro kung ano yung nilalakaran natin dito sa lupa, dahil ang sistema po umiiral sa mundo po natin ay pawang sistema ng demonyo. Kaya mga kapatid, magpakatatag, magpakatibay, sinabi ko ni kanina, magpakatatag, magpakatibay, huwag po tayong i-give up. Amen? Tayo po ay manalangin na. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Diyos, minsan pa, pinaalalahanan mo kami na dapat kami lagi napupuspos sa iyong banal na spirito. Hindi lang pag gusto namin, kundi araw-araw. Salamat din, Panginoon. Pinaalalahanan mo rin kami kung paano dapat taglay-taglay namin ang mga baluting kaloob mo. O God, kapag sa amin ito araw-araw, hingin namin ito araw-araw. Dahil araw-araw kami nakikipagdigma, kami nakikipaglaban, kami nasa gera, kami nasa kaguluhan, kami nasa gera ng sistema ng mundo na ito, Panginoon. Yan dalangin namin, Panginoon, managumpay po kami araw-araw. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.